Marami sa atin ang kaya walang naiipon. Nag-abroad, meron pa nga po, no? Mga nag-abroad na hanggang sa tumanda sila, hanggang sa pumuti na ang kanilang buhok, may isip nilang saan na napunta yung aking pinaghirapan. Sapagkat sa proseso po ng kanyang paghahanap buhay, lagi po siya nagpapadala. Kasi ganun po tayo magpakita ng pagmamahal, ano po, sa ating pamilya. Magpapadala tayo. Kasi pag hindi tayo nagpadala, may mga sasabihin na nakalimot ka na, yumabang ka na, at marami pa pong iba. Na kung minsan, sa tuwing nagbibigay tayo, nauubos na pala tayo. Sana po, hindi naman masamang magbigay, pero sana yung kadena na suot natin, luwagan po natin. Okay? Bilanggo din po tayo sa paggamit ng gadgets. Ilang oras po ba tayong nasa paggamit ng ating cellphone, ng laptop? Sa araw-araw na lumipas, napapansin po ba ninyo kung gaano kadami yung oras na naibibigay natin sa paggamit ng gadgets natin kaysa sa mga panahon na kasama natin ng mga mahal natin sa buhay? Nauubos po yung oras natin sa ganung wala namang kakwenta-kwentang bagay. Kaya karamihan po sa mga kabataan ngayon, sa ating lahat, ay nakararanas tayo ng tinatawag nating depresyon. Kasi nga, yung taong kuweba kanina, hindi siya lumalabas, nasa loob lang siya ng kuweba, kaya sarado yung isip niya. Pero nung sinubukan niya lumabas, natuwa siya. Pagkat kung minsan, kailangan din nating lumabas ng sarili nating kuweba. Makita natin ang daigdig, ang ginawa ng Diyos, ang liwanag na binibigay niya sa ating lahat. Kasi yun po yung kailangan natin, ng ating isip, ng ating katawan. Kaya nga po, wala pong binigay ang Diyos na hindi kailangan ng tao. Pero kung minsan, yung mga gawa ng tao, doon tayo masyadong nauubos ang panahon natin. Kung minsan, nasasabi rin po natin na parang mabilis ng panahon. Ang totoo, bukod sa mabilis nga ang panahon, nabibilisan tayo pagkat nauubos yung mga oras natin sa mga bagay na hindi naman mahalaga. Sana medyo luwagan din po natin ang mga kadena natin sa paggamit po ng mga gadget. Okay? Ang susunod naman po dito ay ang mga anino. Ayan. Pagsamahin na po natin ang anino at ang mga puppeteer. Okay? Ang mga bagay-bagay po na pinaniniwalaan ng mga caveman or ng mga taong kuweba ay dahil po sa mga bit-bit ng mga puppeteer o yung mga bagay na pinaniniwalaan o akala nating totoo. Sa tuwing tinatamaan po ng nililiyab na araw ay apoy, ay pinaniniwalaan nilang totoo. Sino nga ba ang mga ito? Ito po yung mga tinatawag nating manipulator. O yung mga taong gusto tayong paniwalain sa mga bagay na hindi naman totoo. Sino-sino nga ba ito? Sa buhay natin, napakarami po ng mga manipulator. Sila po yung halimbawa na lang sa pag-ibig. Ito po yung mga klase ng tao na paniniwalain tayo sa pagmamahal na akala natin ay totoo. Ayan, yung bibigyan tayo ng mga bagay na kung ano-ano kasi ganito daw po sila magpakita ng pagmamahal. Ngunit kapag ayan na, naging mag-asawa na kayo, magkasama na kayo sa bahay, mas lumalabas po yung kanyang tunay na ugali. Nananakit pala siya. Okay? At hindi talaga totoong masaya ang buhay na naghihintay sa'yo. Okay? Maging sa trabaho po o sa pag-aaral, napakadami po ng mga taong nagmamanipula para sila yung masunod. Diba? Yun po yung masakit Okay? Pero huwag po tayong maniwala sa kanila. Dahil meron tayong sariling pag-iisip. Mga politiko, na paniniwalain tayo sa mga bagay-bagay na hindi naman totoo, hindi nila kayang tuparin. Ayoko na lang po mag-mention ng kung ano po pero yung mga litanya nila na kapag ako ang iyong iboboto, ayan, pag narinig niyo na po yan, sangkatutak na pangakong ibibigay nila sa atin. Ngunit ilan lamang dito ang natutupad at ilan lang sa kanila ang totoo sa kanilang pangako. Maging matalino po tayo. Kailangan po nating makilala kung sino ang totoo at sino ang mga nagpapanggap lang. Dito po ay nang makita natin na naglakbay, pinaglakbay pa po ni Socrates ang taong bilanggo, nakita niya ang paligid. At sa unang pagkakataon niya ay hindi siya nasaktan.
Hindi siya nasaktan sa nakita niya, sa liwanag na binibigay ng kapaligiran na nagmumula sa araw. Nagtataka po ba kayo kung bakit? Bakit sa apoy nasaktan siya? Bakit sa sinag ng araw hindi? Pagkat ang sinag ng araw po at ang kapaligiran ay gawa po ng Diyos. At ito po ay katotohanan. Samantalang ang apoy ay gawa-gawa lamang ng tao. Kayang gumawa ng tao pero hindi niya kayang magbigay ng liwanag sa kapaligiran. Dahil tanging Diyos lang ang may kayang gumawa nito. At hindi hahayaan ng Diyos Ama natin na masaktan tayo. Pinalayo pa siya. Nakita niya ang kanyang sarili, ang kanyang refleksyon. Nakita niya ang kapaligiran at siya bilang isang tao, marami siyang natutuhan sa kanyang paglalakbay. Diba po? Bumalik siya ng kuweba. Hindi naniwala ang kanyang mga kasama sa mga nakita niya, sa mga nasaksiyan niya. Kasi nga po, sabi natin kanina, sarado ang utak. May mga taong ayaw nang maniwala. May mga taong okay na sa kanila yung alam nila. At ayaw na nilang matuto. Sa pagtatapos po ng kwento, ang taong bilanggo ay hindi na siya bilanggo. Dahil natuto na siya. At isa na siyang edukado. Tama po. Ang taong natututo o natuto na ay tinatawag po natin edukado. Sa pagtatapos po ng salaysay na ito, mas naunawaan po natin ang mga naisabihin sa atin ni Plato. Ngayon, babalikan po natin sabi ni Socrates kanina, may nagpalaya po doon sa bilanggo. Ngayon, nagtataka po ba kayo kung sino nagpalaya sa bilanggo? Sila po ay walang iba, kundi ang ating mga guro. Tama po kayo. Ang mga teachers natin, ang mga guro natin, na hindi masyadong napapansin ng lipunan ang sakripisyong binibigay, pero isang malaking bagay ang naibibigay sa ating lahat o naihahatid nila. Ito ay ang tanggalin tayo sa mundo ng kamangmangan. Na hindi tayo mananatiling walang alam. Sapagkat ibinibigay ng mga guro ang kanilang lahat ng magagawa nila para magkaroon po tayo ng sapat na kalaman. Na hindi tayo mamanipulahin ng iba. Na hindi tayo lolokohin ng iba kasi natuto na tayo, kasi may alam na tayo. Yan ang naisabihin ko sa atin ni Plato sa kanyang salaysay. Ang alisin tayo sa kamangmangan. Sana po marami tayong nakuha sa salaysay na sinalaysay ko at pinaliwanag ko po sa pamamagitan ng maikling video nito. At sana po luwagan natin yung mga kadena na nakakabit sa atin. At sana din po, kung maaari, tanggalin na natin ang mga nakagapos. Sapagkat hindi tayo bilanggo. Kailangan natin matuto. Para hindi po tayo manatili na sarado ang isipan, na nandun lang tayo sa loob ng kuweba natin. Lumabas tayo. Mahalin natin ang binigay ng Diyos. Para po hindi tayo makaramdam ng kalungkutan o depresyon. Sabi nga po, lahat ng pangangailangan natin binigay na ng Diyos. Bakit ba ang tao gustong-gusto natin na maniwala sa mga gawa-gawa lamang ng tao? Masasaktan lang po tayo doon. Simple lamang po ang aking mga ipinaliwanag, pero sana po naghatid ito ng aral sa ating lahat. At sana magamit po natin sa pang-araw-araw nating buhay. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, ay sana po mag-subscribe po kayo. Medyo maulan po, naririnig po ninyo. At i-like nyo po ang video na ito. Pagkat ito po ay version 2.0 ko na, sana po ay patuloy pa rin po natin suportahan ng ganitong klase ng video o lesson video na makatutulong po sa lahat ng mga mag-aaral, maging sa mga guro po natin na nandyan. Maraming pong salamat at magkita-kita po tayo sa susunod na video. Paalam! Missing someone with all your missing someone with
right from the start.